Hindi ko kailanman inakala na mararanasan ko ang ganito sa edad na 62. 3 taon matapos pumanaw ang aking asawa, umibig ako sa matalik niyang kaibigan. Sa simula, nagsasalo lang kami sa pagkain. Naglalakbay ng makasama. Nagpunta kami sa Tagaytay, sa Batangas, at sa Baguio. Hindi ko na mabilang kung ilang beses. Hanggang sa isang iglap, nakahawak ang aming makamay, at ibinigay ko na ang aking puso. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong walang bahid ng konsensya. Tama ba itong ginagawa ko sa kaibigan ng yumaong asawa ko? Ano kaya ang sasabihin ni Arturo kapag nakita niya kami mula sa langit? Gabi-gabi, binabagabag ako ngang kaisipang ito. Ngunit isang araw, ipinakita sa akin ni Miguel ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Arturo, 2 araw bago siya pumanaw. Miguel, pakialagaan mo si Elena. Malulungkot yun kapag mag-isa. Habang buhay na pakiusap, kaibigan. Nang mabasa ko ang mensaheng iyon, bumuhos ang aking ngaluha. Hindi ko mapigilan. Arturo, ikaw pala ang humiling nito. Kahit sa iyong pagpanaw, ako pa rin ang iyong inaalala. At ako, heto, nagdurusa sa bigat ng aking konsensya nang hindi nalalaman ang katotohanan. Ang kwentong ito ay nagsimula 2 buwan na ang nakalipas, sa 3 anibersaryo ng kamatayan ng aking asawa. Bago magsimula ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Napakalamig ng hangin sa araw na iyon. Kalagitnaan ng Nobyembre, isang panahon kung kailan nalagas na ang madahon at mga sanga na lang ang natitira. Maaga pa lang, naghahanda na ako para sa munting salu-salo. Nagluto ako ng 3 uri ng ulam, nagprito ng lumpiang Shanghai, at nagtimpla ng paboritong sabaw ni Arturo. Mahigit 30 taon ko na itong ginagawa, ngunit ngayong mag-isa na lang ako, tila bumagal ang bawat galaw ko. Arturo, 3 taon na pala, bulong ko sa sarili habang nakaupo sa harap ng kanyang litrato na may sinding kandila. Walang sagot. Siyempre, nakangiti lang si Arturo sa kanyang larawan. Tahimik siyang tao noong nabubuhay pa, at kahit sa litrato, wala pa rin siyang imik. Tumunog ang aking telepono. Ang anak kong si Isabel. Ma, ako to. Pasensya na po. May biglang overtime ako ngayon. May emergency meeting sa kliyente. Ganun ba? Sige, anak. Hindi mo naman kasalanan. Trabaho yan. Sorry po talaga, ma. Babawi ako sa susunod na linggo, promise. Sige, anak. Mag-ingat ka at huwag magpagod. Pakababa kong telepono, lalong naging tahimik ang bahay. Si Isabel ay isang manager sa isang malaking kumpanya. Sa edad na 35, matagumpay na siya, sabi nila. Ngunit kasabay nito ang pagiging abala niya. Ilang beses ko lang ba siyang nakikita sa isang taon? Mabibilang sa magadaliri. Nagsalin ako ng alak sa baso, isa para kay Arturo, at isa para sa akin. Ito na ang 3 beses na ginugunita ko ang anibersaryo niya ng mag-isa. Noong una, umiyak ako sa lungkot. Noong pangalawa, sinubukan kong maging manhid. Ngayong 3, wala na akong maramdaman. At mas malungkot pala ang pakiramdam na iyon. Arturo, sobrang lungkot ko na. Gabi-gabi, parang ang laki-laki ngang bahay na ito, bulong ko habang nakatitig sa kanyang litrato. May namumuong luha sa aking mga mata, ngunit hindi ito tumulo. Siguro'y pagod na akong umiyak, o baka naubos na ang aking mga luha. Maya-maya, may nag-doorbell. Sino naman kaya ito? Tiningnan ko ang intercom. Isang pamilyar na mukha ang nakita ko sa screen. Si Miguel, kaibigan ni Arturo mula high school, isang kaibigang halos 40 taon na. Binuksan ko ang pinto. Ate Elena, anibersaryo ni Arturo ngayon. Huwag naman ninyong palipasin ng mag-isa, sabi ni Miguel, may dalang isang basket ng prutas. Sa edad na 65,
Hindi mo akalaing ganun na siya katanda. Matipuno pa rin siya, tuwit ang likod at malapat ang balikat. Isa siyang retiradong executive sa isang construction company, at kitang-kita sa kanya ang tibay ngang isang taong sanay sa hirap ngang trabaho. Naku, Miguel, nag-abala ka pa. Ang mahal pa naman nito. Para kay Arturo ito, pwede bang pumasok? Oo naman, tuloy ka. Pinapasok ko si Miguel. Pakakita niya sa munting altar para kay Arturo, sandali siyang huminto. Yumuko siya ng malalim sa harap ng litrato. Arturo, pare, nandito na ako. 3 taon na pala. Naksalin si Miguel ng alak at inialay ito. Umupo ako sa tabi niya, tahimik kaming uminom. Walang naksalita sa aming dalawa, at sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang ginhawa. Nun ko lang napagtanto kung gaano kahalaga na may isang taong hindi ka kailangang pilitin na magsalita ngang salitang pampalubaklob. Ate Elena, si Isabel po. May overtime do. Mukhang abala sa trabaho. Ganun po ba? Ganyan talaga ang mga kabataan ngayon. Tiningnan ni Miguel ang mga pakaing nakahain. Ate, kayo lang po ang nahanda ng lahat ng ito? Oo. Sino pa bang gagawa? Naku, napagod po kayo. Hindi biro magluto at maganda na ganito. Samga salitang iyon, tila may kumurot sa aking puso. Sa loob ng 3 taon na pag-isa ko, walang nagsabi sa akin na nakakapagod ang ginagawa ko. Kahit ang anak ko. Para sa akin, isa itong obligasyon na kailangan kong gawin. Ayos lang. Sanay na ako. Hindi po ibig sabihin na sanay na kayo ay hindi na nakakapagod. Nagtitiis lang kayo, mahinang sabi ni Miguel. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Matapos ang munting salusalo, inayos namin ang mesa at nakape sa sala. Ate Elena, may pinupuntahan po ba kayo ngayon? Nakbabakasyon, ganyan? Tanong ni Miguel. Bakasyon? Mag-isa? Hindi ko yata kaya. Noong nabubuhay pa si Arturo, madalas kayong mag-travel, di ba? Oh, pero iba na kapag mag-isa. Kahit saan ako magpunta, hindi masaya. Sandaling natahimik si Miguel bago nagsalita. Kung ganoon, gusto niyo po bang sumama sa akin minsan? May lugar na paborito si Arturo. Ano? Nagulat ako. Ang kaibigan ng asawa ko, inaaya akong mag-travel? Sa Tagaytay po. Paborito ni Arturo ang simoing hangin doon. Madalas kaming 3 pumunta roon dati. Tagaytay. O, paborito niya ngayon. Naisip ko lang po na baka magustuhan ninyo. Pag-isipan niyo po. Hindi na ako pinilit pa ni Miguel. Inalok lang niya at hinayaan akong mag-decision. Walang pressure. Parang naghihintay lang siya. Bandang 10:00 ang gabi, tumayo na si Miguel. Ate, uwi na po ako. Huwag po kayong masyadong magpapagot. Inatid ko siya sa pinto. Abang nagsasapatos, sinabi niya. Ate Elena, pag-isipan niyo po yung Tagaytay. Siguradong matutuwa si Arturo. Si, pinakaalala kasi ni Arturo yung maiwan kayong mag-isa. Kapag nakita niyang namamasyal kayo at kumakain ng masasarap, siguradong magiging masaya siya. Umalis si Miguel matapos sabihin iyon. Isinara ko ang pinto at bumalik sa sala. Nakita ko ang litrato ni Arturo. Matutuwa raw siya. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan ang mga salitang iyon. Arturo, inaaya ako ngang kaibigan mo na mag-travel. Anong gagawin ko? Tanong ko sa isip, ngunit walang sagot. Siyempre, nang gabing iyon, hindi ako mapakali sa kama. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang alok ni Miguel. Tagaytay. Ang paboritong lugar ni Arturo. Ang mabiyahe naming 3. Pwede ba akong sumama? Isang biyahe kasama ang kaibigan ng asawa ko? Kaming 2 lang? Kahit anong isip ko. Parang mali. Ngunit sa kabilang banda, gusto kong sumama. 3 taon na akong hindi nakakalabas, nege bahay para mamasyal. Hindi ako makatulog. Sumilip ang buwan sa bintana. Noon,
Hindi ko pa alam na ang alok na iyon ang babago sa takbo nga aking buhay. Isang linggo ang lumipas mula nung anibersaryo. Gaya ngati, sinimulan ko ang araw sa aking munting karinderya. Kusina ni Elena ang pangalan. Isang simpleng pangalan, walang bongga, pangalan ko lang. Sinimulan ko ito 6 na buwan matapos pumanaw si Arturo. Nababaliw na kasi ako sa bahay. Kailangan kong gumawa ng kahit ano. Kaya humanap ako ng maliit na pwesto at nagsimulang magluto. Magaling naman akong magluto ng mga ulam at kimchi. Nang umakang iyon, nakahanda ako ng adobo. Kapag Nobyembre, maraming nak-order para sa mga Christmas party. Karamihan sa mga customer ko ay mga senior na mag-isang naninirahan, kaya hindi sila umorder ng marami. Ang problema ko ay ang malaking kaldero. Isang 20 litro na kaldero na puno ng adobo na kailangan kong ilagay sa mataas na estante. Masyadong masikip ang bodega kaya walang lugar sa sahig. Sige na. Konting lakas pa, sabi ko sa sarili. Binuhat ko ang kaldero gamit ang 2 kamay. Ang bigat. Nanginginig ang aking mga braso. Nang akma ko na itong ipapatong sa estante, may naramdaman akong pumitik sa aking likod. Aray! Muntik ko nang mabitawan ang kaldero. Nagawa ko itong may sabit sa estante bago ako napaupo sa sakit habang hawak ang aking likod. Isang matinding kirot ang gumapang sa aking gulugot. Naku, yari. Napilayan yata ako. Sakto namang bumukas ang pintong karinderya. Ate Elena, andiyan po kayo? Pagtingin ko, si Miguel ang nakatayo, may dalang isang supot na papel. Uy! Miguel, anong hinagawa mo rito? Napadaan lang po. Dinalhan ko kayong paborito ninyong hopya. Ayos lang po ba kayo? Lumapit agad si Miguel nang makita niya akong nakaupo sa sahig. Medyo napilayan yata ako sa likod. Naku, hindi po ninyo dapat binubuhat yan ng mag-isa. Ang bigat niyan. Inalalayan ako ni Miguel na tumayo. Ang init ng kanyang kamay. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling may nahawakang kamay ng iba mula nang mawala si Arturo. Upo muna kayo diyan, ate. Ako na ang magayos nito. Binuhat ni Miguel ang kaldero at ipinatong sa estante na parang walang kabigat-bigat. Salamat. Ang lakas mo naman. 30 taon po ako sa construction. Kayang-kaya yan. Nakangiting sabi ni Miguel. Nakakagaan ngang loop ang ngiti niya. Hindi agad umalis si Miguel. Tiningnan niya ang paligid ng karinderya at huminto sa tapat ng lababo. Ate, tumutulo po yata itong gripo ninyo? Ay, oo. Matagal na iyan. Hayaan mo na. Magastos magpayos. Hindi po magastos yan. Packing lang ang papalitan diyan. May tools po ba kayo? Nasa bodega yata. Kinuha ni Miguel ang mga gamit sa bodega at sa isang iglap, inayos niya ang gripo, wala pang 5 minuto. Tumigil ang tulo. Wow, hindi na tumutulo. Ang galing mo naman. Miguel, wala po yan. Ate, yung ilaw ninyo po sa taas, kumukurap din. Palitan ko na rin po? Huwag na, nakakahiya na. Anong nakakahiya? Kaibigan ako ni Arturo. Dapat lang na tumulong ako. Pinalitan din ni Miguel ang ilaw. Biglang lumiwanag ang buong karinderya. Noon ko lang napansin kung gaano kadilim ang pinagtatrabahuhan ko. Ate, kumain na po ba kayo? Tiningnan ko ang orasan. Lampas ng 2:00. Hindi pa ako nakakakain dahil sa pagluluto. Hindi pa, naging abala ako. Kung ganun, sabay na po tayong mananghalian. May alam akong masarap na kainan dito sa malapit. Nag-alangan ako. Kakain kami ng kaming 2 lang. Ngunit nakakahiya namang tumanggi matapos niya akong tulungan sa gripo at ilaw. Siga, ako ang taya. Bilang pasasalamat sa tulong mo. Naku, huwag po. Ako na po ang bahala. Sumama ako kay Miguel sa isang maliit na kainan malapit sa aking pwesto. Isang turo-turo na nagbebenta ng sinigang. Luma na ang lugar pero sikat dahil sa masarap na pagkain.
Nakwentuhan kami habang kumakain. Ikinuwento ni Miguel ang buhay niya pagkatapos magretiro. At ikinuwento ko naman kung paano ko pinapatakbo ang karinderya. Hindi naman mahahalagang bagay, pero masarap sa pakiramdam na may kausap habang kumakain. Mag-isa ka lang bang nakatira, Miguel? Oo. 22 taon na. 15 taon? So, hiwalay kayo? Pagkatanong ko, naisip kong baka masyadong personal. Ngunit kalmado siyang sumagot. Oo. Puro trabaho kasi ang inatupak ko nun. Hindi ako umuwi sa bahay. Isang araw, sabi nga asawa ko, mas mahalaga pa sa'yo ang kumpanya kaysa sa pamilya mo. Pagkatapos, umalis siya kasama ang anak namin. Ganon pala. Kasalanan ko, hindi ko pa naintindihan nun, pero huli na nang malaman ko, ang mataw pala ang pinakamahalaga. Huli ko nang natutunan yan, sabi ni Miguel na may mapait na ngiti. Pamilyar ang ekspresyon na yon. Ganon din minsan. Ang itsura ni Arturo. Kayo po, ate, paano po kayo nakakilala ni Arturo? Blind date. Inireto ng kaibigan ko. Hindi naman love at first sight. Pero habang tumatagal, naging comfortable ako sa kanya. Sabi na po ni Arturo, si Ate Elena raw ang pinaka-komportableng tao sa buong mundo. Sinabi niya yon. Nagulat ako. Hindi kailanman sinabi sa akin ni Arturo ang ganoong bagay. Tahimik siyang tao at hindi nagpapahayag, nege damdamin. Sa mga kaibigan niya, sinasabi niya, hindi man sa bahay. Pero sa labas, ipinakmamalaki ka niya. Tila may kumurot na naman sa aking puso. Ganun pala siya. Walang kibo sa akin, pero sa iba pala. Matapos kumain, lumabas kami ng restaurant. Pabalik na sana ako sa karinderya nang magsalita si Miguel. Ate, yung biyahe po na sinasabi ko. Sa susunod na weekend, okay po ba kayo? Yung biyahe? Sa Tagaytay? Opo. Ang lugar na paborito ni Arturo. Puntahan po natin. Iyon na naman ang alok niya. Ang alok na pinag-isipan ko noong anibersaryo. Hindi ko alam kung tama bang sumama ako sa kaibigan ng asawa ko. Naintindihan ko po kung iisipin ninyong kakaiba. Pero gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang lugar na paborito ni Arturo. Doon niya po kasi laging ikinukwento kayo. Taos puso ang pagkakasabi ni Miguel. Malinis ang kanyang mga mata. Tila walang masamang intensyon. Pag-isipan ko. Sige po. Dahan-dahan lang. Huwag po kayong ma-pressure. Umalas si Michelle. Bumalik ako sa karinderya at umupo. Mahulo ang isip ko. Bandang 3:00 ng hapon, dumating si Lorna sa aking pwesto. Si Lorna ay kaedad ko, isang suki, at kaibigan dito sa lugar. Masaya siya sa kanyang pangalawang asawa. Elena, pabili ng ulam. Uy, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit? Anong itsura ko? Mukha kang may malalim na iniisip. May problema ba? Matalas ang pakiramdam ni Lorna. Hindi ko may tago sa kanya. Lorna, parang ang weird ko yata. Bakit naman? Yung kaibigan ni Arturo. Si Miguel. Ah, yung dumalaw noong anibersaryo? Oh, inaya niya, akong mag-travel. Nanlaki ang mamata ni Lorna. Travel? Kayo lang dalawa? Oh, sa Tagaytay daw. Paborito ni Arturo. Anong sabi mo? Sabi ko. Pag-isipan ko. Pero hindi ba ang weird? Kaibigan ng asawa ko. Ayain akong mag-travel? Bumuntong hininga si Lorna. Elena, anong weird dun? 3 taon nang wala si Arturo. Sa loob ng 3 taon, nakalabas ka na ba? Hindi. Di ba? Laging dito ka lang sa karinderya o sa bahay. Kung ganyan ka lagi, tatanda ka agad, pati katawan at isip mo. Pero kaibigan siya ng asawa ko. Kaya nga mas maganda, di ba? Mas mabuti na yan kaysa sa hindi mo kilala. Kumusta naman siya? Mabait ba? Ikinuwento ko ang nangyari kanina.
Ang pag-aayos niyan gripo at tilaw, at ang panlilibre niyan ng tanggalian. Tumango-tango si Lorna. Naku, sa edad na yan, bihira ang ganyang lalaki. Suwerte ka. Teh, anong suwerte? Ginagawa niya lang yun dahil kaibigan siya ni Arturo. Kung ganun, mas maganda. At least, mapagkakatiwalaan mo siya. Sige na, sumama ka na. Sigurado ka bang okay lang? Oo naman. Siguradong matutuwa si Arturo sa langit. Mas gugustuhin niyang makita kang namamasyal at kumakain ng masasarap kaysa nakakulong ka lang sa bahay. Tila may punto si Lorna. Nang gabing iyon, nag-text ako kay Miguel. Miguel, sasama ako sa biyahe sa susunod na linggo. Ilang sandali lang, dumating ang reply. Talaga po? Sige. Susunduin ko kayo sa Sabado ngang umaga. Habang binabasa ko ang text, bahagyang kumabog ang aking dibdib. Isang biyahe. Pagkatapos ng 3 taon, binuksan ko ang aking aparador. Ano kayang isusuot ko? May maganda ba akong damit? Ano ba itong ginagawa ko? Napangiti ako. Sa edad na 62, namimili ngang damit para sa isang biyahe. Pero hindi masama ang pakiramdam. Sa katunayan, matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong pananabik. Sabado, alas 7 umaga, dumating si Miguel sa tapat ng bahay. Isang itim na SUV. Ibinaba niya ang bintana at kumaway. Ate Elena, handa na po kayo? Oh, sandali lang. Lumabas ako dala ang isang maliit na maleta. Bumaba si Miguel mula sa sasakyan, kinuha ang maleta, at inilagay sa likod. Sumakay ako sa passenger seat. May mabangong amoy ng kape sa loob ng sasakyan. Nag-almusal na po ba kayo? Kung hindi pa, heto po. Inabot ni Miguel ang isang supot na papel. Sa loob, may sandwich at mainit na Amerikano. Naku, nagabala ka pa. Maaga po kasi tayong umalis, baka hindi kayo nakakain. Kainin niyo na po habang bumibiyahe. Naging mainit ang pakiramdam ko sa kanyang pagiging maalalahanin. Hindi kailanman ginawa sa akin ni Arturo ang ganito. Kapag naglalakbay kami, ako ang nag-aasikasong lahat. Ako ang nagbabaon ng pakain, ako ang naghahanda ng inumin. Umalis na kami. Lumabas ng Maynila at pumasok sa expressway. Tanawin ng taglagas ang dumadaan sa bintana. Mga bundok na kalbo na. Walang dahon. Ate, okay lang po bang magpatuktok ako? Oo naman. Mga lumang kanta ang tumugtog sa radyo. Mga OPM nung 80s, mga paboritong kanta ni Arturo. Paborito ni Arturo yang kantang yan. O nga, palagi niyang pinapatuktok yan. Kapag nagtatravel tayong tatlo, yan ang sound trip natin. Kayo po tulok sa likod, kami ni Arturo, kumakanta sa harap. Naalala ko. Hindi ako tulok, nakikinig ako. Sintunado nga kayong dalawa pero ang lakas ng loop ninyong kumanta, biro ko. Narinig nyo po pala. Nakakahiya. Tawa ni Miguel. Nakitawa na rin ako. Matagal na yata akong hindi tumatawa ng ganito. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Miguel. Ate, palaging sinasabi ni Arturo na mahilig daw po kayo sa dagat. Ako? Opo. Mas gusto niyo raw ang dagat kaysa sa bundok. Nakakakalma raw po ang tunog ng alon. Kaya madalas daw po kayo sa Batangas dati. Kumirot ang aking puso. Sinabi pala yon ni Arturo. Sa akin, hindi niya sinasabi, pero sa kaibigan niya, na ikukwento pala niya. Hindi kasi siya pala salita sa akin, alam mo na. Tahimik po talaga siya. Ganun po si Arturo. Pero iba po ang nasa loob niya. Lagi po kayo sa isip niya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Pinipigilan kong tumulo ang aking luha. Ate, okay lang po kayo? Oh, okay lang. Naalala ko lang siya bigla. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Huwag kang mag-alala. Salamat nga. Ngayon ko lang nalaman ang mainiisip niya. 2.5 oras kaming bumiyahe papuntang Tagaytay.
tanaw na ang bulkan. Malamig ang hangin. Matapos mananghalian, naglakad kami sa may ridge. Malamig ang hangin. Itinaas ko ang kuwelyo ang aking kowet, pero giniginaw pa rin ako. Tinanggal ni Miguel ang kanyang scarf at ipinulupot sa aking lig. Ate, isuot niyo po ito. Baka makasipon kayo. Paano ka? Okay lang po ako. Hindi po ako ginawin. May amoy si Miguel sa kanyang scarf. Amoy sabon na may halong amoy kahoy. Kakaibang amoy, pero hindi masama. Naglakad kami ng makatabi, pinakikingan ang hangin. Walang nagsasalita. Comfortable sa katahimikan. Dito po, huminto si Miguel sa isang lugar na may magandang tanawin. Dito po kami naginuman ni Arturo habang nakukuwentuhan. Anong pinag-usapan ninyo? Kung ano-ano lang po. Tungkol sa buhay, sa mga pinagsisisihan, at tungkol sa inyo. Ate, sa akin, opo. Sabi ni Arturo, dapat daw po mas maging mabuti siya sa inyo, pero hindi niya raw alam kung paano. Masyado raw siyang tahimik. Nanikip ang aking dibdib. Sinabi niya pala yon. Dito po. Dapit hapon nun. Habang umiinom kami, bigla niyang sinabi yon. Nagpatuloy si Miguel. Sabi ni Arturo, sa susunod na buhay, babawi raw siya sa inyo. Huli na raw kasi sa buhay na ito. Bumuhos ang aking luha. Hindi ko mapigilan. Arturo, ganyan pala ang inisip mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam na nagsisisi ka. Okay lang po, ate. Dahan-dahang inabayan ako ni Miguel. Ang init. Gusto kong sumandal sa kanya. Salamat, Miguel. Salamat sa pagsasabi nito. Gusto ko po kasing malaman ninyo kung gaano kayo kahalaga kay Arturo. Pababa na ang araw. Ang kulay pulang langit ay sumasalamin sa lawa. Magkatabi kaming nakatayo. Pinakmamasdan ang tanawin. Malamig ang hangin. Ngunit mainit ang aking puso. Nag-check-in kami sa hotel. Maghiwalay ang aming kuwarto. Ganun na ang reservation ni Miguel mula pa sa simula. Mas komportable, iyon. Ate, gusto niyo po bang magkape sa lobby? May magandang pwesto dun na tanaw ang lawa. Umupo kami sa lobby bar. Sa malaking bintana, tanaw ang lawa sa gabi. Ang liwanag ng buwan ay kumikinang sa tubig. Ano pong gusto ninyo? Kahit ano. Wine po kaya. Isang baso lang. Umorder kami ng wine. Red wine. Pag inom ko, uminit ang aking buong katawan. Miguel, salamat sa araw na ito. Sa mga kwento mo tungkol kay Arturo, at sa pagdala mo sa akin dito. Wala po yon. Matagal na rin po akong hindi nakabalik dito. Masaya po ako. Hindi ka ba bumabalik mag-isa? Hindi po. Nakakalungkot kapag mag-isa kang pupunta sa lugar na dati ninyong pinupuntahan ni Arturo. Tinitigan ni Miguel ang kanyang baso. Pero ngayong kasama ko po kayo, okay lang. Siguradong masaya rin si Arturo. 2 basong wine ang nainom ko. Sa pangatlo, nakaramdam na akong mapakahilo. Uminit ang aking muka, at nanghina ang aking katawan. Mahina talaga ako sa alak. Ate, mukhang marami na po kayong nainom. Okay lang po ba kayo? Oh, okay lang. Medyo hilo lang. Ihahatid ko na po kayo sa kwarto ninyo. Inalalayan ako ni Miguel na tumayo. Sumakay kami sa elevator. Habang naglalakad sa hallway, napapapilantik ako. Inalalayan ni Miguel ang aking baywang. Nakarating kami sa tapat ng aking kwarto. Kukunin ko na sana ang aking karki pero nanginginig ang aking kamay. Si Miguel na ang nagbukas ng pinto. Pasok na po kayo. Uminom po kayong maraming tubig bago matulog. Tumingin ako kay Miguel. Sa madilim na hallway, malabo kong nakikita ang kanyang mukha. Naktama ang aming mga mata. Biglang kumabog ang aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit, pero ayokong umalis siya. Dahan-dahang iniangat ni Miguel ang kanyang kamay at hinawakan ang aking pisngi. Ang init ng kanyang kamay.
Ate Elena. Oh, hindi. Elena. Simula ngayon, pwede ba kitang tawaging Elena na lang? Tila huminto ang paktibok na aking puso. Hindi na Ate Elena, kundi Elena. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang epektong isang salita. Dahan-dahang yumuko si Miguel at hinalikan ang aking noo. Magaan, at sandali lang. Tulog na. Elena. Bukas ulit. Iniwan ako ni Miguel. Nakita ko siyang naglalakad palayo sa hallway. Matagal akong nakatayo dun. Hindi makagalaw. Pumasok ako sa kwarto, isinara ang pinto, at sumandal. Parang sasabog ang aking puso. Ramdam ko pa rin ang init sa aking noo. Ano ba itong ginagawa ko? Pwede ko bang maramdaman ito para sa kaibigan ng asawa ko? Sabi ng isip ko. Hindi. Pero iba ang sinasabi ng puso ko. Matagal na akong hindi nakaramdam na buhay ako. 3 taon akong parang patay. Ngayon lang ulit tumibok ang puso ko. Tanaw, ang lawa mula sa bintana. Ang liwanag buwan ay sumasayaw sa tubig. Arturo, hindi ko dapat gawin ito, di ba? Ang magkaroon ng ganitong damdamin para sa kaibigan mo? Walang sagot. Siyempre. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nakangiting sinabi ni Miguel, Elena, kain na tayo ng almusal. Ang pagiging kalmado niya ay mas nakabuti sa akin. Walang pressure. At doon nagsimula ang paghihintay ko sa kanya. Pagkauwi namin mula sa Tagaytay, mas naging madalas ang pagdalaw ni Miguel. 2 o 3 beses sa isang linggo siyang dumadalaw sa karinderya. Tinutulungan niya ako sa mabibigat na gawain. Inaayos ang masira. Minsan, para lang makipagkape. Ramdam kong dumadalaw siya para lang makita ako. Gusto ko rin ang mga oras na iyon. Kapag alam kong darating si Miguel, kinikilig na ako mula pa sa umaga. Hindi ko akalain na sa edad na 62, mararamdaman ko pa ito. Simula nung biyahe sa Tagaytay, Elena na ang tawag sa akin ni Miguel. Hindi na Ate Elena, isang salita lang ang nagbago. Pero parang biglang lumapit ang aming loob sa isa't isa. Isang araw, umulan. Huling linggong Nobyembre, ulang ngang simulang ngang taglamig. Malamig at basa. Maghapon umulan. Gabi na nang tumawag si Miguel. Elena, nahapunan ka na. Hindi pa. Ayusin ko lang dito tapos sa bahay na lang. Kahit ano na lang. Anong kahit ano? Bibili ako ngang sangkap. Pupunta ako diyan. Lulutuan kita. Ikaf. Marunong kang magluto? 15 taon akong mag-isa. Siyempre naman, tawa ni Miguel. Gusto ko ang tunog ng kanyang tawa. Sige. Pupunta na ako. 1 oras. Pakababangang telepono, nakmadali akong mag-ayos sa karinderya. Pagdating sa bahay, nilinis ko ang sala, pinunasan ang kusina. Hindi ko alam bakit ako kinakabahan. Parang unang date. Nababaliw na yata ako. 62 na ako, ganito pa rin, sabi ko sa sarili, pero hindi masama ang pakiramdam. Dumating si Miguel, may dalang bayong. Basa ang kanyang buhok, nakadikit sa noo. Naku, nabasa ka. Kukuha akong tuwalya. Okay lang. Matutuyo rin to agad. Pumunta si Miguel sa kusina at inilabas ang masangkap. Baka, kabute, tokwa, sayote. Mukhang lulutuin niya ay sinigang. Ako na. Bisita ka. Hindi. Ngayon, ako ang magluluto. Upo ka lang diyan, Elena. Umupo ako sa mesa at pinanood siya. Matagal na akong hindi nakakakitang lalaking nagluluto sa kusina. Si Arturo, hindi kailanman pumasok sa kusina. Kumukulo na ang sinigang. Ang bangongang asim ay kumalat sa buong bahay. Nagayin si Miguel ng kanin at pakain. Mukhang masarap. Sana. Sabihin mo kung hindi masarap sa panlasa mo. Sumubo ako. Masarap. Hindi ko pa natikman ang sinigang na lutong yumaong asawa ko,
Pero sigurado akong mas masarap ito. Ang sarap. Ang gagaling mong magluto, Miguel. Buti na lang. Kapag mag-isa ka, matututo ka talaga. Nakwentuhan kami. Tungkol sa pakabata, sa kabataan, sa mga biyahe naming tatlo ni Arturo. Hindi ko namalayan ang oras. Matapos kumain, nagugas kami ng pinggan. Ako ang nagsabon, si Miguel ang nagpunas. Makatabi kami sa lababo. Elena. May sasabihin ako. Ibinaba ni Miguel ang pamunas. Tumigil din ako at lumingon. Seryoso ang muka ni Miguel. Ano yon? Lagi kitang iniisip. Alam kong hindi dapat, pero lagi kang nasa isip ko. Tila may bumaksak sa aking dibdib. Miguel, alam ko. Bilang kaibigan ni Arturo, hindi ko dapat sabihin to. Pero magiging tapat ako. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Basa, pero mainit. Mahal kita, Elena. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero pagising ko isang araw, ganun na. Hindi ako makapagsalita. Blanko ang aking isip. Kung nabibigatan ka, sabihin mo. Hindi ko na ulitin to. Magiging makaibigan na lang tayo. Babala na sanang bitawan ni Miguel ang aking kamay, ngunit hinawakan ko ito ng mahigpit. Miguel, hindi ba tayo nagkakasala kay Arturo? Iyon ang pinakamabigat sa akin. Ang kaibigan ng asawa ko. Ako rin. Hindi ko alam kung tama bang maramdaman ko ito para sa kaibigan ng asawa ko. Tinitigan ako ni Miguel. Taos puso ang kanyang mamata. Maintindihan tayo ni Arturo. Paano mo nalaman? Kutop lang. Pinakaalala niya yung maiwan kang mag-isa. Kapag masaya ka, magiging masaya rin siya. Sa masalitang iyon, tumulo ang aking luha. Pinilit kong pigilan, pero hindi ko kaya. Ang lungkot ko, biglang lumabas sa aking bibig. 30 taon, sobrang lungkot ko. Gabi-gabi, ang laki ng bahay na ito. Kapag nakaupo akong mag-isa sa sala, naisip ko, bakit pa ako nabubuhay? Niyakap ako ni Miguel. Isinupsop ko ang aking muha sa kanyang dibdib. Matigas ang kanyang dibdib, hindi mo akalaing 65 na siya. Ang init ng kanyang yakap. Hindi ka na malulungkot, bulong ni Miguel. Sa isang salitang iyon, bumigay ako. Hindi ko na napigilan. Tumingin ako kay Miguel. Naktama ang aming nga mata. Dahan-dahang yumuko si Miguel at hinalikan ang aking nga labi. Sa simula, magaan lang. Nanginginig ako. Parang sasabog ang aking puso. Niyakap ni Miguel ang aking baywang at lumalim ang aming halik. Kinakapos akong hininga. Hindi dapat. Sabi ngang isip ko. Ngunit hindi sumusunod ang aking katawan. Sa halip, mas lumapit ako kay Miguel. Sandaling humiwalay si Miguel. Elena, sigurado ka? Tumango ako. Sa halip na sumagot, hinawakan ko ang kanyang kamay. Dinala ko siya sa kwarto. Ako ang nauna. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa. Basta sa sandaling iyon, gusto kong makasama siya. Makatabi kaming umupo sa kama. Hinawakan ni Miguel ang aking pisngi. Dahan-dahan lang. Hindi kailangang magmadali. Nagpapasalamat ako sa mga salitang iyon. Hindi ko kailanman narinig iyon mula kay Arturo. Nang gabing iyon, naging isa kami. Maingat si Miguel. Lagi niyang tinatanong kung komportable ako. Ngunit hindi siya huminto. Sa edad niya, napakalakas niya. Magaling ang kanyang stamina. 30 taon akong kasal sa asawa ko, pero ngayon ko lang naranasan ito. Si Arturo ay laging walang pakialam. Hindi niya inisip ang nararamdaman ko. Gagawin lang niya ang gusto niya at tapos na. Iwa si Miguel. Tinitignan niya ang reaksyon ko, iniisip kung komportable ba ako. Ito pala ang pakiramdam ngang minamahal. Sa edad na 62, ngayon ko lang nalaman. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Tumila na ang ulan sa labas nang huminto rin kami. Niyakap ako ni Miguel habang nakahiga. Hinaplos niya ang aking buhok. Okay ka lang? Oo, okay lang.
Higit pa sa okay. Masaya ako. May bahit ngang konsensya, pero mas nangingibabawa ang kaligayahan. Miguel. Salamat. Salamat saan? Sa ginawa mo. Wala yon. Masaya rin ako. Hinalikan ni Miguel ang aking no. Ang init. Lumalalim na ang gabi at tumila na ang ulan. Sa bintana, nakita ko ang buwan sa pagitan ng nga ulap. Nakayakap sa bisik ni Miguel, pinanot ko ang buwan. Arturo, pasensya na. At salamat. Dahil may kaibigan kang tulad niya, bulong ko sa isip. Walang sagot. Pero ayos lang. Kinabukasan. Pakmulat ko. Nasa tabi ko si Miguel. Mahimbing ang kanyang tulog. Hindi ito panaginip. Pwede ba to? Sandaling pumasok sa isip ko. Ngunit walang pagsisisi. Sa halip, parang ang sarap ng tulog ko. 3 taon, ngayon lang ulit ako nasabik sa pagdating ng umaga. Nagising si Miguel. Nagdama ang aming mga mata at gumiti siya. Good morning. Good morning. Ang sarap ngang tulog ko. Ako rin. Ang sarap pala kapag may katabi. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Hawa lang, pero ang init na sa pakiramdam. Mula noon, naging madalas na kaming makasama. Nag-travel, kumain, at nagmahalan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses. Sa Tagaytay, Batangas, Baguio. Basta kasama ko si Miguel, kahit saan masaya. 3 linggo ang lumipas. Halos araw-araw kaming nakikita ni Miguel. Pagkatapos ng trabaho sa karinderya, sabay kaming naghahapunan. Tuwing weekend, naglalakbay kami. Naglakad kami sa dalampasigan ng Batangas. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Tahimik kaming naglakad. Hawak kamay. Rinig ang alon, ang huni ng maibon. Simpleng paglalakad lang, pero ang saya-saya ko. Elena, masaya ka ba? Tanong ni Miguel. Oo, masaya ako. Hindi kasinungalingan. Totong masaya ako. 3 taon kong hindi naramdaman ito. Sa Baguio, pumunta kami sa Bell Church. Makatabing nakatayo, nagdasal kami. Sa isip ko, Arturo, pasensya na. Pero gusto ko ring maging masaya. Sana maintindihan mo. Hindi ko alam kung ano ang idinasal ni Miguel. Hindi ko tinanong. May mga bagay na hindi na kailangang itanong. Pauwi na kami mula sa Baguio, sinabi ni Miguel. Dito sa Burnham Park. Sinabi ni Arturo. Paano na si Elena kapag namatay ako? Noon, pabiro kong sinabi, andito naman ako. Biro lang nun, pero naging totoo. Ngumiti si Miguel. Ngumiti rin ako. Ngunit hindi ko alam bakit, tumatak sa isip ko ang masalitang iyon. Huling umaga namin sa Batangas. Sumisikat ang araw sa bintana ng hotel. Naunang nagising si Miguel at nagtitimplang kape. Gising ka na pala. Inabot ni Miguel ang tasa ng kape. Kinuha ko ito habang nakabalot pa sa kumot. Morning person ka pala? Hindi dati. Pero ngayon, gusto ko na ang umaga. Kasi mukha mo ang una kong nakikita. Namula ang aking mukha. Sa edad na 62, kinikilig pa ako. Ibinaba ni Miguel ang kanyang tasa at pumasok sa ilalim ng kumot. Ano ka ba? Umaga pa. Sandali lang. Niyakap ako ni Miguel. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Miguel, kaninang madaling araw. Talaga? Hindi ko matandaan, biro niya. Sinungaling. Ngumiti si Miguel. Ngumiti rin ako. Nang umagang iyon, muli naming naramdaman ang isa't isa. Walang katapusan si Miguel. Grabe ang kanyang stamina. Miguel, sigurado ka bang 65 kiloamperyo na? Bakit? Hindi ba mukha? Sabi mo mahilig kang ma-hike. O, linggo-linggo. Mukhang may pakinabang, makahulugang ngiti ni Miguel. Hinampas ko siyang unan. Huwag kang ang tumawa. Bakit? Puri yon. Ah, matagal na akong hindi nakikipagbiruan ng ganito. Kay Arturo, hindi kami ganito. Tahimik siya, at naging tahimik na rin ako. 30 taon kaming ganun.
Iba kay Miguel. Natuto akong magsalita. Natuto akong tumawa. Pag-uwi namin sa Maynila, madalas pa rin kaming makita. Gabi-gabi, pumupunta si Miguel sa karinderya. Kapag magsasara na ako, sabay kaming umuwi. Isang gabi, naghahanda akong hapunan sa kusina. Niyakap ako ni Miguel mula sa likod. Anong ginagawa mo? Bukas ang ilaw. Sandali lang. Hinalikan ni Miguel ang aking batok. Isang kuryente ang dumaloy sa aking buong katawan. Miguel, dito. Hindi pwede. Hindi mo sinabing ayaw mo, bulong niya. Ako ang pumatay ngang ilaw. Humarap ako sa kanya. Sa sala kami napunta, lumalalim ang aming halik. Huli na kami nakapahapunan ng gabing iyon. Malamig na ang kanin, pero masarap. Dahil ba sa gutom? O dahil katabi ko si Miguel? Elena, masarap ba? Oo, masarap. Puchi na lang. Lumami ne. Okay lang, basta kasama kita, lahat masarap. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Hawa lang, pero masaya na ako. 3 linggo ang lumipas. Malaki ang ipinagbago ko. Ramdam ko mismo. Isang hapon, dumating si Lorna sa karinderya. Pagkakita niya sa akin, nanlaki ang kanyang nga mata. Elena, anong nangyayari sa'yo? Bakit? Ang ganda nga aura mo, ang kutis mo, ang mga mata mo, iba. Naginit ang aking muka. Halata ba? Ano ka ba? Ganun pa rin. Hindi. Iba talaga. Anong meron? May magandang nangyari ba? Matalas talaga ang pakiramdam ni Lorna. Hindi ko may tago. Ano na? Sabihin mo na. Tumingin ako sa paligid. Walang customer. Dinala ko si Lorna sa isang sulok. Sikreto lang ha? Ano nga? Kami na ni Miguel. Napanganga si Lorna. Talaga? Yung kaibigan ni Arturo? Oh, wow. Kaya pala ang blooming mo, namula ako. Wala namang dapat ikahiya diyan. Ang ganda kaya niyan. Sa edad natin, bihira yan. Sabi ni Lorna habang nakahawak sa braso ko. Pero, kaibigan ni Arturo, di ba? Kaya nga mas maganda. Mas kilala mo. Mapagkakatiwalaan. Hinawakan ni Lorna ang aking kamay. Elena, masaya ka? Oh, masaya ako. Kung ganun, yun na yun. Yun ang pinakamahalaga. Siguradong masaya si Arturo sa langit. Nakatulong ang mga salita ni Lorna. Hindi naman sa walang-wala akong konsensya. Pero Lorna, paano kapag nalaman ni Isabel? Napaisip si Lorna. Hindi pa niya alam? Hindi pa. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Medyo mahirap nga yan. Pero kailangan mong sabihin, di ba? Alam ko, pero natatakot ako kung paano niya tatanggapin. Bumuntong hininga si Lorna. Sana maintindihan ka ni Isabel. Pero Elena, kahit anong sabihin niya, buhay mo yan. Huwag mong kalimutan. Nang gabing iyon, tinanong ko si Miguel habang nahahapunan. Miguel, paano kapag nahuli tayo ni Isabel? Ibinaba ni Miguel ang kanyang kubyertos. Nag-aalala ka? Oo. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin. Kapag nalaman niyang karelasyon ko ang kaibigan ng tatay niya, haharapin natin yan kapag nandiyan na. Kaya ba natin? Kailangan. Walang magbabago kahit mag-alala tayo ng maaga. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Elena, ayokong itago ito. Gusto kong maging tapat tayo. Pero kung hindi ka pa handa, maghihintay ako. Salamat, wala yon. Natural lang yan. Tama si Miguel. Walang magbabago kahit mag-alala ako. Ang mahalaga, masaya ako ngayon. Ngunit sa isang sulok ng aking isip, may takot. Isang araw, malalaman din ito. At ano ang magiging reaksyon ni Isabel? Natatakot ako. Elena, anong iniisip mo? Wala lang. Hindi maganda ang itsura mo. Okay lang ako. Lalo na kapag kasama kita.
Niyakap ako ni Miguel. Ang init ng kanyang yakap. Kapag nararamdaman ko ito, pansamantalang nawawala ang aking takot. Nang gabing iyon, makasama kami. Kapag katabi ko si Miguel, hindi ako nananaginip Miguel masama. Sana ganito na lang palagi, bulong ko sa sarili. Ngunit may kutob ako. Ang kaligayahang ito ay hindi magtatagal. At tama ang kutob ko. Isang linggo pagkatapos, biglang dumating si Isabel. Sabado ngang umaga iyon, sumisikat ang araw sa bintana. Pagmulat ko, nasa tabi ko si Miguel. Mahimbing ang kanyang tulog. Hindi ko alam kung gaano ako kasaya sa maumagang ganito. Nagising si Miguel. Nagdama ang aming mga mata at gumiti siya. Good morning. Good morning din. Hinalikan ni Miguel ang aking no. Isang morning greeting. Naging natural na ito sa amin. Naging parte ng aming araw-araw. Anong gagawin natin ngayon? Dito na lang tayo sa bahay? Medyo pagod din ako sa mabiyahe natin. Sige, dito na lang tayo. Lulutuan kita ng almusal. Naunang bumangon si Miguel at pumunta sa kusina. Humiga muna ako at tumingin sa kisame. Masaya ako. Sana ganito na lang palagi. May mabangong amoy mula sa kusina. Pagbangon ko, nakita kong nagpiprito si Miguel na itlog. Nagtotoast din siya na tinapay. Wow! Ang bango. Upo ka na. Malapit na to. Umupo ako sa mesa. Inabutan ako ni Miguel na kape. Ang bangong mainit na kape. Miguel, salamat. Palagi mo akong inaalagaan. Wala yon. Masaya akong nakikita ang mukha mo tuwing umaga. Salamat pa rin. Umupo si Miguel sa tapat ko. Magkaharap kaming kumain ng almusal. Sumisikat ang araw sa bintana, at naririnig ang huni ng maibon. Payapa. Elena, sa susunod na linggo, gusto mong pumunta sa Palawan? Palawan? Oo. Paborito rin ni Arturo dun, di ba? Gusto kong puntan. Si Tara. Ako na ang makbobok. Ngumiti si Miguel. Numiti rin ako. Palawan. Excited na ako. Matapos kumain, nahugas kami ng pinggan. Niyakap ako ni Miguel mula sa likod. Anong ginagawa mo? Gusto lang kitang yakapin. Nahuhukas pa ako. Alam ko, hinalikan ni Miguel ang aking bato. Isang kuryente ang dumaloy sa aking katawan. Miguel. Umaga pa. Talaga? Oh. Hindi mo ba natatandaan? Hindi. Sinungaling. Napatawa ako. Gusto ko ang mabiruan naming ito. Kay Arturo, hindi kami ganito. Elena, gusto kong ganito tayo gumising araw-araw. Ako rin. Kung ganon, ayos na. Hinarap ako ni Miguel at niyakap. Mahabang yakap. Ang yakap lang niya. Sapat na para maging masaya ako. Maya-maya, may knock-doorbell. Natihilang kaming dalawa. Nakating inang kami. Sino kaya? Baka delivery? Kumawala ko sa yakapin ni Miguel at chiningin na ng intercom. Sa screen, nakita ko si Isabelle. Chilomento ang imundo ko. Si Isabelle. Ano? Nandito si Isabelle. Paano na to? Naging seryoso ang mukha ni Miguel. Nataranta ako. Michal, sa kwarto ka muna. Palisin ko lang siya. Siya. Pumasok si Miguel sa kwarto. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. Isabel, anak, bakit hindi ka man lang tumawag? Surprise ma. Kakain tayo sa labas. May reservation na ako sa masarap na restaurant. Pumasok si Isabel na nakangiti. Kumakabok ang dibdib ko. Teka, Isabel. Hindi pa ako handa. Mahintay ka muna sa labas. Bakit naman? Dito na lang ako maghihintay. Tinanggal ni Isabel ang kanyang sapatos at pumasok sa loop. At dun, natigilan siya. Nakita niya ang isang pares ng sapatos ng lalaki sa tabi ng syurak. Sapatos ni Miguel. Ma, kanino ang sapatos to? Tila huminto ang paktibok na aking puso. Blanko ang aking isip. Lalaki to, di ba?
Kanino to? Naging matalim ang mga mata ni Isabel. Hindi ako makapagsalita. Sakto namang bumukas ang pintong kwarto. Lumabas si Miguel. Siguro'y naisip niyang hindi na siya pwedeng magtago. Isabel, kumusta? Tumigas ang ekspresyon ni Isabel. Tiningnan niya si Miguel, tapos ako, tapos si Miguel ulit. Parang may kinakalkulasya sa kanyang isip. Tito Miguel, bakit po kayo nandito? Ang gagaaga. Kasi, ma, ipaliwanag mo. Tumingin sa akin si Isabel. Nakakatakot ang kanyang mamata. Galit. Isabel, kasi, huwag mong sabihin. Kayo ni, Tito Miguel? Hindi ako makapagsalita. Hindi ko masagot. Tama? Isabel, makinig ka. Tama NGABA. Sigaw ni Isabel. Nanigas ang buong katawan ko. Oh, mahina kong sagot. Namutla ang mukha ni Isabel. Nababaliw na ba kayo, ma? Kaibigan siya ni Papa. Isabel, pakinggan mo muna ako. Sabi ni Miguel. Tiningnan ni Isabel si Miguel ng masama. Tito, huwag po kayong makialam. Si Mama ang kinakausap ko. Bumaling ulit siya sa akin. Ma, 3 taon pa lang mula nang mamatay si Papa. 3 taon pa lang. Alam mo ba yon? Alam ko. Pero ano? Paano ninyo nagawa ito sa kaibigan ni Papa? Ano na lang ang sasabihin ni Papa kapag nakita niya kayo? Sa mga salitang iyon, bumigay ako. Nanambot ang aking magatuhot. Bumuhos ang aking luha. Sorry, Isabel. Sorry. Sorry lang. Paano mo nagawa ito? Ma, mahal na mahal ka ni Papa. Umiyak na rin si Isabel. Galit at lungkot ang nasa kanyang maluha. Sobrang disappointed ako. Hindi ko akalain na ganito kang klase ng tao, ma. Isabel, please. Ayoko nang makinig. Tumalikot si Isabel. Naglakad papuntang pinto. Isabela, huwag kang umalis. Mag-usap tayo. Sa susunod na. Ayokong makita ang mukha mo ngayon. Malakas na izinara ni Isabel ang pinto. Ang kalabog ay umalinggaw sa buong bahay. Napaupo ako sa saig. Elena. Lumapit si Miguel. Ngunit hindi ko mayabot ang aking kamay. Nanginginig ito. Anong ginawa ko? Bulong ko sa sarili. Elena, okay ka lang? Hindi. Umalis si Isabela. Paano na? Huminahon ka. Maintindihan din niya tayo. Maintindihan. Nakarelasyon ko ang kaibigan ng tatay niya. Hindi nakasagot si Miguel. Alam ko rin. Hindi magiging madali. Miguel, umalis ka na muna. Gusto kong mapag-isa. Please. Nag-alangan si Miguel, pero tumango. Sige. Tatawagan kita. Umalis si Miguel. Pagsarangang pinto, naging tahimik ang buong bahay. Matagal akong umiyak doon. Anong ginawa ko? Paano si Isabel? Magulo ang isip ko. Paulit-ulit na bumabalik ang galit na mukha ni Isabel. Ano na lang ang sasabihin ni Papa kapag nakita niya kayo? Ang masalitang iyon ay parang punyal sa aking puso. Tumingin ako sa litrato ni Arturo. Nakangiti siya. Arturo, anong hinawa ko? Hindi ko dapat hinawa ito sa kaibigan mo. Nasaktan ko si Isabel. Walang sagot. Siyempre. Hanggang gabi, nakaupo lang ako sa sala. Walang kain, walang ginawa. Nakatulala lang sa kisame. Tumawag si Miguel, pero hindi ko sinagot. Nag-text siya. Elena, okay ka lang? Nag-alala ako. Hindi ako nag-reply. Tinawagan ko si Isabela. Hindi niya sinagot. Nag-text ako. Isabela, si Mama to. Mag-usap tayo. Walang reply. Tapos na. Naisip ko. Ang relasyon namin ni Isabelle, ang relasyon namin ni Miguel. Tapos na lahat. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Kapag pumipikit ako, nakikita ko ang mukha ni Isabelle. Hindi ko akalain na ganito kang klaseng tao, ma.
Paulit-ulit na umalingkaw-ngaw sa aking tenga. Madaling araf na ako nakatulog. Napanaginipan ko si Arturo. Elena, bakit ka umiyak? Sabi niya, ginawa ko yon sa kaibigan mo. Sorry. Bakit ko nagsusuri? Nalaman ni Isabel. Disappointed siya sa akin. Ngumiti si Arturo. Hindi ko alam kung bakit. Elena, hindi mo pa pala alam. Ang gano? May sasabihin pa sana si Arturo, pero naputol ang panaginip. Nagising ako. Umaga na. Sumisikat ang araw sa bintana. Sana panaginip lang ang nangyari kahapon. Pero totoo. Tiningnan ko ang aking telepono. Maraming text mula kay Miguel. Elena, sagutin mo ang tawag ko. Nag-alala ako. Magkita tayo ngayon. Mag-usap tayo. Bumuntong hininga ako. Miguel, sorry. Mukhang kailangan na nating itigil ito. Ganun ang naisip ko. Hindi ko kayang mawala si Isabel. Mas mahalaga ang anak ko kaysa sa pag-ibig. Nungit noon, hindi ko pa alam kung ano ang sasabihin ni Arturo sa panaginip. At kung ano ang itinatago ni Miguel. Kinabukasan, tinawagan ko si Miguel. Miguel, makita tayo, may sasabihin ako. Siya. San? Dito sa bahay. Pagkababaeng telepono, nahintay ako. 1 oras, dumating si Miguel. Pagbukas ko ang pinto, madilim ang kanyang mukha. Mukhang hindi siya nakatulog. Pasok ka. Makaharap kaming umupo sa sala. Walang nagsalita. Ako ang unang nagsalita. Miguel, itihil na natin to. Tumingin sa akin si Miguel. Tumigas ang kanyang ekspresyon. Bakit? Dahil ba kay Isabelle? Nakita mo ang mukha niya kahapon. Kung gaano siya nasaktan. Maintindihan din niya tayo. Hindi ko alam. Sabi niya, hindi niya akalain na ganito akong tao. Disappointed daw siya. Nanginginig ang aking boses. Buong gabi, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang masalitang iyon. Miguel, mas mahalaga sa akin si Isabel. Hindi ko kayang mawala siya. Elena, salamat. Naging masaya ako. Dahil sayo, natuto akong ngumiti ulit. Pero hanggang dito na lang yata tayo. Bumuhos ang aking luha. Kahit anong punas ko, tuloy-tuloy pa rin. Bumuntong hininga si Miguel. At dahan-dahang nagsalita. Elena, may sasabihin ako. Ano yon? Humingi ng pabor si Arturo. Naalagaan kita. Ano? Tila huminto ang aking puso. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Tumingin sa akin si Miguel. 1 linggo bago siya pumanaw. Dinalaw ko siya sa ospital. Sabi niya sa akin. Huminto si Miguel. Sabi niya, Miguel, mukhang hindi na ako magtatagal. Nag-aalala ako kay Elena. Si Isabel, abala. Kapag mag-isa lang siya, malulungkot yon. Ikaw, marami kang oras. Retired ka na. Isama mo siyang kumain minsan, i-travel mo. Ayokong malungkot ang asawa ko. Hindi ako makahinga. Sinabi iyon ni Arturo? Hindi totoo, di ba? Hindi ka sinungalingan. Noon, inisip ko na sabi-sabi lang ang isang may sakit. Pero ilang araw pa katapos, nag-text siya. Kinuha ni Miguel ang kanyang telepono. Ipinakita niya sa akin, isang text message. 3 taon na ang nakalipas. Ang sender, Arturo. Miguel, seryoso ako sa sinabi ko sa ospital. Pakiusap, alagaan mo si Elena. Malulungkot yun kapag mag-isa. Habang buhay na pakiusap. Kaibigan. Salamat. Nangginginig ang aking magakamay. Pagkabasa ko, bumuhos ang aking luha. Hindi ko mapigilan. 2 araw pagkatapos ang text na yan, pumanaw si Arturo, nanginginig din ang boses ni Miguel. Sa simula, inisip ko na pabor lang isang kaibigan. Kaya dinalaw kita noong anibersaryo, niyayang kumain, mag-travel. Pero habang inaalagaan kita, nalaman ko ang nararamdaman ko. Anong nararamdaman? Mahal kita, Elena. Tila may kumurot sa aking puso.
Pagkatapos pumanaw ni Arturo, at dahil sa pakiusap niya, mas naging madalas kitang makita. At nahulog ang loop ko sa'yo. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Pinayagan tayo ni Arturo. Elena. Hindi, hiniling niya. Nahuwag kang malungkot. Hindi tumigil ang aking luha. Humahagulgol ako. Hiniling pala iyon ni Arturo. Kahit sa kanyang pagpanaw, ako pa rin ang inaalala. At ako, heto, nagdurusa sa konsensya. Elena, bakit hindi mo sinabi agad? Bakit ngayon lang? Ayokong isipin mo na ginagawa ko lang ito dahil sa pakiusap ng asawa mo. Baka maging uncomfortable ka. Pinunasan ni Miguel ang aking luha. Pero ngayon, kailangan ko nang sabihin. Kailangan din malaman ni Isabel na si Arturo ang humiling nito. Matagal akong umiyak. Umiyak ako sa yakap ni Miguel. Salamat, pasensya na, at namimiss ko si Arturo. Ganun pala ang nararamdaman niya. Hanggang sa huli, ako ang iniisip niya. Salamat, Miguel. Salamat sa pagsasabi. Wala yon. Dapat nun ko pa sinabi. Hindi. Buti na lang nalaman ko ngayon. Matapos ang mahabang yakap, humiwalay ako. Pinunasan ang luha at tumingin kay Miguel. Paano natin sasabihin kay Isabel? Ako ang magsasabi. Ipapakita ko ang text. Maniniwala kaya siya? Kailangan niyang maniwala. Text yan ni Arturo. Sakto namang tumuno ang aking telepono. Si Lorna. Hello? Elena, ako to. Nasaan ka? Nasa bahay. Bakit? Alam mo ba ang contact number ni Isabel? May sasabihin ako sa kanya. Bakit? Anong nangyari? Kahapon, nakita ko si Isabel na umiyak sa labas ng bahay mo, namamaga ang nga mata. Tinanong ko kung anong problema. Sinabi niya, nakarelasyon mo raw ang kaibigan ng tatay niya. Feeling niya, trinaydor mo siya. Kumirot ang aking puso. May sasabihin ako sa kanya. Na kung gaano kakalungkot, hindi niya alam yon. Ipapaalam ko sa kanya. Lorna, salamat. Pero may mas mahalaga pa diyan. Ano yon? Ikinuwento ko ang narinig ko mula kay Miguel. Ang pakiusap ni Arturo, ang text message. Matagal na hindi nagsalita si Lorna. Talaga? Hiniling yun ni Arturo? Oh! Ipinakita sa akin ni Miguel ang text. Grabe. Ganun pala siya. Kahit sa pagpanaw niya, ikaw pa rin ang inaalala. Oh! Ngayon ko lang nalaman. Kung ganun, kailangan malaman ni Isabel. Para maalis ang sama ng loop niya. Ganun na nga sana. Pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Pupuntahan ko siya. Alam ko ang address niya, di ba? Ay text ko sayo. Pagkababa ngang telepono, ipinasa ko ang address. Pupuntahan ni Lorna si Isabel. Miguel, pupuntahan daw ni Lorna si Isabel. Talaga? Buti naman. Siguradong may papaliwanag niya ng maayos. Pwede ko bang pikturan ang text at ay padala kay Lorna? Oo naman. Pinikturan ko ang screen ng telepono ni Miguel at ipinadala kay Lorna. 2 oras, tumawag si Lorna. Elena, ako to. Kumusta? Nakausap ko si Isabel. Sa simula, hindi siya naniniwala. Pero nang ipakita ko ang text, natigilan siya. Tapos umiyak. Matagal siyang umiyak. Ganun daw ba ang hiling ni papa niya? Dahil ayaw niyang maiwan kang mag-isa, muli akong naiyak. Sinabi ko sa kanya, alam mo ba kung gaano kalungkot ang nanay mo sa loob ng 3 taon? Alam mo ba kung ilang gabi siyang umiyak sa bahay ninyo? Ikaw, abala ka. Ilang beses mo lang siyang nakikita sa isang taon? Lorna, sorry. Medyo naging mataray ako. Pero kailangan niyang malaman. Hindi niya alam kung gaano ka nahirapan. Anong sabi ni Isabel? Sabi niya, hindi niya raw alam. Akala niya, okay ka lang pagkatapos pumanaw ni Arturo. Ganun pala ang akala niya. Elena,
Mukhang pupunta sa'yo si Isabel. Maghintay ka lang. Sige. Salamat. Lorna. Wala yon, kaibigan kita. Pagkababangang telepono, tumingin ako kay Miguel. Pupunta raw si Isabel. Buti naman. May pagkakataon tayong magpaliwanag. Miguel, kapag dumating si Isabel, dito ka lang. Sigurado ka? Oo. Sabay nating ipaliwanag. Isang oras, may nagdoorbell. Tiningnan ko ang intercom. Si Isabel, nakatayo. Namumula ang mga mata. Binuksan ko ang pinto. Tumingin sa akin si Isabelle. Ma. Sa isang salitang iyon, bumuhos ang aming maluha. Pareho kaming umiyak. Nakatayo si Isabel sa may pinto. Namamaga ang kanyang mga mata. Mukhang magdamag siyang umiyak. Pasok ka, anak. Pumasok si Isabel. Pakakita niya kay Miguel na nakaupo sa sala, sandali siyang natigilan. Ngunit walang imik siyang umupo sa sofa. Tatlo kaming makakaharap. Katahimikan. Si Isabel ang unang naksalita. Narinig ko po kay Tita Lorna. Hiniling daw po ni Papa kay Tito Miguel. O anak, nakita ko rin po ang text. Nanginginig ang boses ni Isabel. Talaga pong hiniling yon ni Papa? Sumagot si Miguel. O, Isabel. Isang linggo bago siya pumanaw sa ospital, sinabi niya sa akin. Naalagaan ko raw si Elena. Malulungkot daw kapag mag-isa. Bakit po? Bakit hiniling ni Papa yon? Kasi mahal na mahal ka ngang papa mo, at ang mama mo. Alam niyang malulungkot ang mama mo kapag nawala na siya. Bumuhos ang luha ni Isabel. Ganon pala si Papa. Dahil ayaw niyang maiwan si Mama. O. Hanggang sa huli, ang mama mo ang inaalala niya. Tumingin sa akin si Isabel. Ma, sorry po. Bakit ka nagsosorry? Sa paksihaw ko kahapon. Samha sinabi ko nang hindi ko alam ang buong kwento. Okay lang. Natural lang na magalit ka. Biglan. Hindi po. Hindi ko po talaga alam. Huminto si Isabel. Sa totoo lang, magulo pa rin po ang isip ko. Hindi madaling tanggapin na karelasyon mo ang kaibigan ni Papa. Bumuntong hininga siya. Pero nang marinig ko ang kwento ni Tita Lorna at makita ang text ni Papa, nagbago ang isip ko. Kung yan ang gusto ni Papa, kung yan ang hiling niya, sino ako para tumutol? Yumuko si Isabel. Hindi ko po alam na ganun kakalungkot, Ma. Akala ko, okay ka lang pagkatapos mamatay ni Papa. Lagi niyo pong sinasabi na okay lang kayo kapag tumatawag ako. Ayokong mag-alala ka pa, anak. Abala ka sa trabaho. Mas masama po yon, Ma. Dahil sinasabi niyong okay kayo, akala ko totoo. Ako naman, abala sa trabaho, hindi na kayo nadadalaw. Umiyak si Isabel. Sabi ni Tita Lorna, alam mo ba kung gaano umiyak ang nanay mo gabi-gabi sa loob ng 3 taon? Wala po akong masabi. Isabel, Ma, sorry po. Dapat mas madalas akong umuwi. Dapat nasa tabi ninyo ako. Naya na rin ako. Hinawakan ko ang kamay ni Isabel. Hindi mo kasalanan. May sarili kang buhay. Alam ko yon. Kahit na po. Hindi ko man lang alam na nalulungkot pala kayo. Matagal na umiyak si Isabel. Umiyak din ako. Tahimik lang na nako po si Miguel. Nang tumahan na kami, tumingin si Isabel kay Miguel. Tito Miguel. Oh? Mahal niyo po ba talaga si Mama? Oh, Isabelle. Mahal na mahal ko siya. Bumuntong hininga si Isabel. Masaya po ba kayo, Ma? Kapag kasama ninyo si Tito Miguel? Oh, anak. Masaya ako. Talaga po? 30 taon, ngayon lang ulit ako natutong ngumiti. Naging excited ako sa pagdating ng umaga, sa pagdating ng bukas. Tumango si Isabelle. Kung ganoon, ayos na po. Anong ayos na? Kung masaya kayo, Ma, ayos na. Yun naman ang gusto ni Papa, di ba? Muling tumulo ang luha ni Isabel. Ngunit ngayon, nakangiti siya.
Ma. Maging masaya po kayo. Yan ang gusto ni Papa. Umiyak din akong nakangiti. Niyakap ko si Isabel. Matagal ko nang hindi nayayakap ang aking anak. Salama. Isabel. Salama sa pag-intindi. Sorry po, Ma. Sa mga sinabi ko kahapon. Okay lang. Tapos na yon. Tahimik na nakangiti si Miguel. Tumingin sa kanya si Isabel. Tito Miguel. Alagaan niyo po si Mama. Pangako, Isabel. Huwag kang mag-alala. Huwag niyo po siyang pababayaang malungkot. Hinding-hindi. Tumango si Isabel. Nang gabing iyon, sabay-sabay kaming nahapunan. Nagluto si Miguel ng sinigang. Sabi ni Isabel, masarap daw. Kakaiba pero masarap sa pakiramdam na kumakain kaming tatlo. Pagkalas ni Isabel, naiwang kami ni Michel sa sala. Buti na lang. Naintindihan tayo ni Isabel. Oh, buti na lang. Ngayon, pwede na tayong maging tapat. O nga, hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Elena, salamat. Saan? Sa pagtanggap mo sa akin. Napanghiti ako. Ngumiti rin si Miguel. 3 buwan ang lumipas. Tapos na ang taglamig, dumating ang tagsibol. Isang araw, Energy Abril, sabay-sabay kaming pumunta sa punto de ni Arturo. Ako, si Miguel, at si Isabelle. Namumukatkat ang mga bulaklak ng bougainvillea. Ang maputing talulot ay nililipat ng hangin. Nakatayo kami sa harapan ng kanyang puntot. Arturo, nandito na kami. Kasama ko si Miguel at si Isabel. Nagsalin si Miguel ng alak. Arturo, pare. Ginagawa ko ng maayos. Inaalagaan ko si Elena. Huwag kang mag-alala. Nagsalita rin si Isabel. Papa, si Isabel po to. Hindi na po malungkot si Mama. Mas madalas na po akong dadalaw. Inaalagaan din po siya ni Tito Miguel. Tumingin ako sa puntot. Arturo, hindi na ako malungkot. Huminto ako. Nanginginig ang aking lalamunan. Salamat. Dahil kahit sa pagpanaw mo, ako pa rin ang inaalala mo. Pasensya na. Dapat mas naging masaya tayo noong nabubuhay ka pa. Sa susunod na buhay, babawi ako. Gayang ginawa mo para sa akin. Bumuhos ang aking luha. Ngunit hindi ito luha ngang kalungkutan. Luha ito ngang pasasalamat. Pag-alis namin sa sementeryo, naglakad kami sa isang parke. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Elena, mag-travel pa tayo. Sige. Puntahan natin lahat ng paboritong lugar ni Arturo, sa Palawan, sa Cebu. Mula sa likod, tumatawang sinabi ni Isabel, sama naman ako minsan. Oo naman, anak. Sama ka. Nagdawanan kaming tatlo. Ang mga talulot ng bougainvillea ay nahuhulog sa aming mga balikat. Ang init ng hangin. Sa edad na 62, muli akong umibig. Sa kaibigan ng aking asawa? Sa simula, puro konsensya. Tama ba ito? Hindi ba ako nakakasala sa yumaong asawa ko? Gabi-gabi, binabagabak ako. Ngunit nalaman ko, pinayagan pala ito ni Arturo. Hindi. Hiniling niya. Ayokong malungkot ang asawa ko. Nang mabasa ko ang text na iyon, hindi tumigil ang aking luha. Salamat, pasensya na, at mahal kita. Gusto kong sabihin lahat. Kung may nakikinig sa kwentong ito na katulad kong malungkot at nahihirapan, gusto kong sabihin sa inyo. Walang edad ang pag-ibig. At ang mga pumanaw, gusto pa ring maging masaya ang mga naiwan. Huwag kayong malungkot. Karapatan ninyong mahalin. Sana ang kwentong ito ay nakbigay ng kahit kaunting ginhawa sa inyong nga puso. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, panoorin din ang iba naming na video. Libre lang ang pag-like, subscribe, at pag-on ng notification. At kung may tumatak sa inyong isipan, ibahagi ito sa comments. Ang inyong nga salita ay maaring magbigay ng malaking inspirasyon sa iba.